Tila isa-isa nang nabubuking ang mga anomalya mula flood control projects hanggang farm-to-market roads. Ngayon, body-worn cameras naman. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang pagbili ng Philippine Ports Authority o PPA ng 191 na body-worn cameras noong 2020. Ang mga nasabing camera kasi nagkakahalagang 879,000 pesos bawat isa at may kabuuang halaga na 168 million pesos. Sir, ang pinag-uusapan dito sobrang overpricing, immoral na ito. Iskandaloso na masyado to. Pero nanindigan ng PPA sa budget hearing ng Department of Transportation na hindi overpriced ang kanilang body-worn camera project. Yung pong 191 units po, Your Honor, yun po yung actual na camera. Pero hindi lamang po kasi po, Your Honor, yung camera. Meron po kasi itong sistema, meron po itong servers na kasama. Ani Tulfo, dati nang na-flag ng COA ang kumpanyang nagbenta ng mga body-worn cameras sa PPA. Ito ang Boston Home Incorporated na nagbenta umano ng defective equipment sa Environmental Management Bureau. Pero iginiit pa rin ng PPA na alinsunod daw sa RA 9184 o Government Procurement Reform Act ang pagbili ng surveillance cameras. Katulad po ng iba pong procurement po ng Philippine Ports Authority, Your Honor, whether infrastructure po or goods po or equipment, hindi po tayo nagbabayad ng advance payment. Sa isang pahayag din na nilabas ng ahensya matapos ang pagdinig sa Senado, hindi raw makukuha ang unit cost sa pamamagitan lamang ng pagde-divide ng contract price sa bilang ng mga biniling camera. Kasama raw kasi dapat sa isinasaalang-alang ang iba pang mga software at system integration. Kaya hindi lang daw mismong camera units ang pinaglaanan ng 168 million pesos. Mas mababa rin daw ito sa naaprubahang pondo ng kontrata na 170 million pesos. Pumasa rin daw sa lahat ng legal, technical at financial requirements ang Boston Home. Sa kabila ng mga naging paliwanag ng PPA, inatasan pa rin ni Senator Tulfo si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na imbestigahan ang mga maaaring anomalya rito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.